nagpapaliwanag dito ay ang mga mambabatas. Subalit, masyado pong naging mabilis ang naging tugon ng Executive Department at sinabi nga nila walang blanco sa GAA. Wala pong nagsabing may blanco sa GAA. Wala hong nagsabing may blanco sa GAA. Ang sinasabi namin, blanco po yung Bicameral Conference Committee. At yun nga ho, yung final certified and napirmahan na pong versyon ng Bicameral Conference Committee report, naging tinatawag na po itong Enrolled Bill o yung General Appropriations Bill. Hindi ho pwedeng maging Enrolled Bill kung ang basihan mo ay panay blankong Bicameral Conference Committee report. Hindi ho kasi sila aabot sa halagang 6.32 trillion kung panay po blanco yung kanilang numero. How did they arrive at the figure of 6.32 trillion pesos kung panay blanco, daang bilyong pisong blanco ang nandoon po sa Bicameral Conference Committee report? Final na po iyon. Pirmado, ratipikado ng dalawang pulutong ng Senado at ng mababang kapulungan. Pati po nung kanilang chairperson po ng Finance Committee ng Senado, pirmado. Yung chairman po ng Committee on Appropriation ng mababang kapulungan, pirmado. Kaya po, final na yan. Sa panig ng Senado, ang dapat nagsasalita at nagpapaliwanag yung chairperson ng Finance Committee, si Senadora Grace po. At sa panig naman ng House of Representatives, yung chairman ng Committee on Appropriation, si Congressman Saldico. Dahil sila po yung pinuno ng contingent ng hiwalay na bahagi ng ating Kongreso. Para po muli, sa kaalaman ng nakararami, ganito po kasi ang budget cycle ng Pilipinas. Sa simula po ng taon, ngayong January, magtatawag po ng budget call na tinatawag yung Secretary ng Department of Budget and Management. Ito ay notice o pahayag sa lahat na nagtatrabaho sa gobyerno, departamento, ahensya at bureau na kinakailangan na silang maghanda ng magsumiti ng kanilang panukalang budget sa darating na taon, 2026. At pagkatapos po niyan ay magko-convene din yung Developmental Budget Coordination Committee. Yan po yung magpupulong at uutusan na yung iba't sangay ng pamahalaan na maghanda na para magsumiti ng budget. Pag nabuo na po nila yan, magiging National Expenditure Program po ito o yung NEP. Ito po yung makapal na librong isusumiti ng Executive Department sa Legislative Department of Government. At kalakip po ng National Expenditure Program, ito po'y kasama nito ay ang President's Budget Message at nandyan din po yung BESF, yung Budget of Expenditures and Sources of Funding. Importanteng kumpleto yung dokumento dahil you have to justify why you're asking for this much budget for the coming year and where will you source the funds intended to be allocated or appropriated doon sa mga line items na nandoon po sa National Expenditure Program. Pagdating po sa Kongreso, ito na po yung binabalangkas. Nagdedebate sila at makikita rin natin yung mga secretaries ng iba't ibang departamento, yung mga bureau heads, yung mga agency head ay nagde-defend ng kanilang budget. At dyan din nagkakaroon ng tanungan sa pagitan ng mambabatas at miyembro ng mga executive department. Matapos po dyan ay tutungo rin po sila sa Senado. Pag natapos na ng Kongreso ng mababang kapulungan at ng Senado yung kanilang bersyon ng budget, sila po ang dalawa ay uupo doon sa tinatawag na Bicameral Conference Committee. Ito na. Dito yung Bicameral Conference Committee, dati-rati, ang layunin lamang po niyan is to reconcile conflicting figures. To reconcile if there are any discrepancy in the line item version of the proposed budget ng House at yung version po ng Senado. Wala pong kapangyarihan ang Bicameral Conference Committee na magdagdag kahit piso doon sa napanukala na at nabalangkas na ng mababang kapulungan at ng Senado. Malinaw po yan, walang kapangyarihan ang Bicameral Conference Committee. Kaya natin sinasabing unconstitutional yung 2025 budget sapagkat hinayjack po, pinalitan ng Bicameral Conference Committee yung nabalangkas na budget
ng mababang kapulungan at ng Senado. At higit sa lahat, pinalitan po ng Bicameral Conference Committee ng walang otoridad yan, hindi po kasama sa budget cycle o budget process rather. Hindi po kasali ang Bicameral Conference Committee sa budget process. Subalit, yung sinabi po ng Makati Business Club, kayang bakit sila tumututol dito sa 2025 budget, hinayjack ng Bicameral Conference Committee yung original na panukala ng Executive Department. Yung original na panukala ng Office of the President. Nagbago po yan, higit pong lumaki. At wag po tayong maging para masanay na ito po yung new normal. Hindi po itong new normal. Mabubutit, mararangal na tao po ang sambayan ng Pilipino. Hindi po mandarambong, hindi po magnanakaw ang mga Pilipino. Kanya nga po bilang senador ninyo, pinapanakala kong ibalik na ang death penalty sa kasong plunder. At ibaba po natin ang threshold ng plunder from 50 million to 1 million pesos na lamang. Tama po, narinig niyo ako, from 50 million to 1 million pesos na lamang. Sapagkat nung lumabas po, itong blankong dokumento, hindi po inosenteng dokumento ito ito lamang naman po ang nagiging pundasyon o basihan ng ating taunang budget, yung General Appropriations Act. Nung nakita po namin ito, nung Sabado ng gabi, at inilahan dito sa taong bayan, nakakagalit sapagkat bilyong-bilyong piso po pinaglalaroan nila Kaya sabi ko, minarapat ko na hindi na lamang 5 million, bababa po natin yung threshold ng plunder from 50 million to 1 million. Dahil sobra na ang pangbubudol na ginagawa ng administrasyon ni Bongbong Marcos sa ating mga Pilipino. Grabe na po talamak ang nakawan. Grabe na po at talamak ang korupsyon. Kailangan na po natin itong tuldukan. Ibaba po natin ang threshold ng plunder from 50 million pesos, ibababa ko po ito ng 1 million pesos. At pag nagawa na po natin yan, sa Senado, aking ipapanukalang ibalik ang kaparusahang bitay o death penalty sa dalawang kaso, sa plunder numero 1 at sa droga. Ito po yung aking itinutulak bilang senador ninyo. Balit, huwag din po tayo mawawala dito sa ating pinag-uusapan ngayon. Pinasisimple ko po yung ating budget process para po malaman ninyo.